Gusto mo bang mag-Japan? May alam ka bang pwedeng pag-applyan? May idea ka ba kung magkano ang gastos? Ano-ano ba ang mga requirements? Mga ilang buwan kaya bago makaalis? If wala pa, let me share to you some tips and recommendations based on my experience on how I get my work here in Japan. Hey! It's a beautiful day! Welcome back sa channel ni Isa! Gagawa ulit tayo ng is another vlog. Hi! I am here in Japan for almost 1.5 years na. Maraming nagtatanong sa akin, paano nga daw ako nakapunta dito sa Japan? So this video is for you. Kung interesado ka, please watch until the end. And now, bibigyan ko kayo ng 3 tips. First tip, be ready yourself. At sa unang tip na yan, merong 4. Be ready emotionally, physically, mentally, and spiritually. Dito sa Japan, hindi ganun kadali ang buhay. Dapat sa 4 na yan, ready ka. Or kung hindi man sa 4 na yan, at least 3 ready ka. Kasi dito, iikot yung buhay mo ng pagtatrabaho lang. So dapat, alam mo sa sarili mo na kapag nag-Japan ka, ready ka. At pangalawang tip, be ready your requirements. Requirements. So, bibigyan ko kayo ng 2. Yung pinakang importante talaga. So, una, yung passport. Pangalawa, birth certificate. Importante na meron kang 2 ganyan. Kasi yan yung pinakang kinukuha ng agency or kung saan ka mo mag-a-apply papunta ng ibang bansa. Third tips, find a legit agency. So, marami yan sa Pilipinas. Marami ring hindi legit na agency. So, pipiliin nyo kung alin yung pag-a-applyan ninyo. Paano nyo nga ba yan ma-check? So, punta lang kayo sa www.poea.gov.ph. Tapos na tayo sa tips, kaya pupunta naman tayo ng recommendations. So, yung recommendations na yan, abangan ninyo yung mga sasabihin ko dahil pwedeng maging information nyo to para makapag-apply kayo papunta ng Japan. Ang pinakang tanong, how do I get my work in Japan? So, sasagutin ko yan. Nakuha ko yung work ko dito sa Japan dahil ako po ay isang recommended. Ano nga ba yung recommended na yan? So, yung recommended na yan, napakamahabang paliwanag. So, gagawin ko na lang siyang short para sa inyo, para mas maintindihan ninyo. Siyempre, nandyan yung nirecommend ka ng kakilala mo. Pangalawa, nirecommend ka ng hindi mo kakilala. At ito yung pinakamahalaga, hindi siya recommended or anything. Ito yung tinatawag nila na SS. Yung SS na yan, ito yung sariling sikap. Yan yung mag-start ka from bottom to top. Pero dahil na-share ko na sa inyo yung 2 recommended, ipapaliwanag ko yung una. Yung pinakilala ko ng kakilala ko. Yan yung nangyari sa akin, sa experience ko. Ito yung work dati ng ate ko, na naging work ng isa ko pang ate, na naging work ko pa. So, paano siya nangyari? Pinakilala nung pinakauna kong ate, ako, at yung isa ko pang kapatid. Punta tayo sa sinabi kong pangalawang recommended. Ito yung pinakilala ka ng hindi mo kakilala. Medyo magala, diba? Pero ganito ko siya ipapaliwanag. Nangyayari yan sa loob ng isang agency or something. Or may kakilala ka na hindi mo kakilala. Medyo magulo pa din, no? So, ganito yan. For example, sa isang agency, may mga employee na nagustuhan ka. Or nagustuhan ka ng iba, nakakilala ng iba pa. So, i-recommend ka nun sa employer para makuha ka. But, mga kaisawan, hindi ko siya sinasabi para magbigay ng ibang meaning. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Yun yung kailangan mong gawin to para sa pamilya mo. Pero syempre, mas maganda pa din yung nanggaling ka sa sarili mong sikap. Yung malulukbak mo siya dahil pinaghirapan mo talaga. And, here you go. Ito na yung pinakang main topic ng vlog na to. So, isi-share ko na sa inyo kung saan ako nag-apply, kung anong mga requirements ko, kung magkano yung nagastos ko, at kung kailan ako nakaalis ng bansa. At hindi lang yan, syempre, isi-share ko din sa inyo nung mga panahon na nag-aaral ako ng Japanese language or yung tinatawag nila na Nihongo. Ano nga ba ako nag-apply? Ano nga bang pangalan ng agency na nag-process ng documents ko? Studio 85. Ito po siya. Matatagpuan po siya sa Hill Puyat Avenue, Pasay, Metro Manila. So, ano nga bang mga requirements? So, ito yan. And so, sa agency na to, ito lang yung hinihingi. Sobrang liit. Kailangan meron kang resume, passport, PSA, marriage contract if kasal ka, TOR if college graduate ka,
or 4137 kapag HS grad ka. Diploma, 2x2 picture, NBI clearance, police clearance, at saka barangay clearance. Then, COE, or yung tinatawag nila na Certificate of Employment na makukuha mo sa dati mong company. Then, yung PAYA certificate. So, yung PAYA certificate na yan, gagawa ka niyan ng account mo para makuha mo siya. Then, ipiprint mo siya. At, eto na. Magkano nga ba yung nagastos ko papunta dito ng Japan? Pag talagang usapang pera, nagkakandaanuhan na tayo. Magkano ba? Magkano ba talaga? So, eto na. Idadarap ko na siya. Po, nasa 60K lang yung nagastos ko nung nag-apply ako papunta ng Japan. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung 60K na yan. At i-add ko lang, yung 60K na yan, ayan yung 2019 pa. So, this year is 2021 na. So, hindi ko na alam yung ibang information ng Studio 85 kung nabago na ba yung amount nila. So, magtataka kayo, no? Kasi, medyo mahal pa nga naman yung 60K. Pero, hindi naman talaga siya as in aabot ng ganon. Ganito yung computation niya. Sinabi ko lang 60K para may allowance kayo. So, yung, na yan, yung pinakang una, yung 35K, yung Japanese language nyo. Yung medical ninyo na 4,500. Then, yung 8,000 ninyo sa DTI. Then, yung 8,000 sa boarding house. So, bakit nga ba may boarding house? Kasi ganito yan. Once na mag-aral ka ng Japanese language, hindi sila tumatanggap na hindi ka malapit dun sa pag-aaralan mo or yung sa training center. Kaya kailangan mo kumuha ng bahay. So, yung sa experience ko, 2,000 yun sa amin per month. Pero iba-iba yan ha. Depende yan sa training center ng mga malapit na boarding house. Eto pa, i-add ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung saan ako nag-aral. So, nag-aral po ako sa tinatawag nilang AAA or yung AAA na Advanced Ability Assistance. So, saan nga ba ito makikita? Ito po is, ang location niya is sa Mercado Santa Rosa. Itong training center na to, nag-o-offer siya sa mga applicant talaga ng Studio 85. So, meron siyang dalawang area na pwede mong pag-aralan. Pwede ka sa Santa Rosa or pwede ka sa Binyan. Yung sa Binyan area, dalawa po siya. Eto na, gaano nga ba katagal yung hinintay ko bago ako makaalis ng Japan? Simula ng pag-apply, pag-aral, pag-intay, at pag-intay papunta ng Japan. So, ganito siya kahaba. Pagkatapos naming mag-aral, nag-intay lang kami ng another 2 months para makaalis. Pero take note ha, hindi ganun lahat ng alis ng every trainee dito sa Japan. Iba-iba yan. Merong nag-aaral, makakaalis na agad habang nag-aaral yan ha. Pangalawa, merong katulad din sa amin. Madali ka agad makakaalis. Pangatlo, yung sobrang tagal nang iintayin mo bago ka makaalis. At kung hanggang dulo pinapanood mo tong video na to, for sure interesado ka mag-Japan. So ito yung pinaka-importante kong isa pang tip para sa mga gustong mag-apply papunta ng Japan. So ganito lang yan guys ha. Ang buhay is para yan sa mga taong matyatsyaga. So, dapat matyaga tayo sa lahat ng bagay. Be patient. Dapat kailangan mahaba yung pasensya mo. Dahil ganun talaga ang buhay. Kailangan nating magsakripisyo para sa ikakaginhawa natin. So, kung saan ka mang lugar, kung Japan man, at iba't ibang klase ng bansa, kapit lang, laban lang sa buhay. Lord will give us the one for us. And kung ano yung dapat sa atin, yun yung mapupunta sa atin. Kung hindi napunta sa iyo yung gusto mong bagay, may plano si Lord na mas magandang bagay para sa'yo. And mga kaisawan, that's it for today. Kung nagustuhan niyo tong video na to, i-like nyo, mag-subscribe kayo, and pindutin niyo yung notification bell na all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Always remember that you are the driver of your own life. Kaya don't forget to enjoy your ride. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!